Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Magandang araw po sa inyo. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama natin ang napakaganda at napakagaling Kagawad Marie Formentera Ferrer. Daghang salamat, Kags Butch. Maayog malipayong adlaw kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinakabagong co-host, ang pinagpipitagang Kapitan Cap Dondon Francisco. Salamat, Kags Marie, para sa mga council at mga constituents na rin. Palagi niyong tatandaan, lalo na sa mga nanunungkulan, na ang lagi niyong isipin ay ang performance speaks. At dito niyo maririnig ito dito sa Barangay tayo. Wow. Napaka-special nitong episode na are sapagkat may kasama tayo dito na hindi na iba sa akin at ayan na nga siya, nasa screen. Hindi pa na-introduce. Pero, sige na nga, mga kabarangay, ang special guest po natin ngayong araw ay isang kilalang content creator, vlogger at public servant. He is an artist with multiple talents and personalities. Famous for mimicking Chris Aquino, kilala siya sa buong Pilipinas as Tita Chrissy Aquino. Mga kabarangay, first-term kagawad of Barangay Don Bosco, District 2, Parañaque City. Welcome, Kagawad Chino Liu. Hello po, welcome. Palakpak naman tayo. Hello! Oo naman. Ako na nagsasabing pumalakpak tayo. Na-starstruck yata yung ating mga nasa kabilang ano. Yes. At natutulala lahat. Grabe naman yung intro mo, Kags Butch. Thank you. Hindi, Kilala sa buong Pilipinas. Okay ba yung pambabola ko? Oo. Magsisenador na kasi ako. Ay, alam mo ba, bago mag-senador tong bisita natin si Kagawad Chino Liu, alam niyo na ba na magkabarangay kami? Yes, in Barangay Don Bosco. Yes, Barangay Don Bosco. At pareho kaming letranista. Ay, hindi ko alam yan. Oo, dugong ariba tayong dalawa. College? College. Anong year? Huwag mo nang Yun tanungin. na. Yun na Sinabi ko kung na anong nga year. eh. Arriba. Pero huwag kayong mag-alala. Si Manuel Quezon matagal ng Hindi ko classmate si Manuel Quezon, ha? At saka, pareho po kami naging writer ng college publication namin, The Lance. The Lance. So, writer ka. rin. Yes, Oo. yes. Mm. Kasi dati gusto ko magsulat. I wanted to become a news reporter. Kaya nag-com arts din ako. That's the reason why. Wow. Anong course mo doon? Management. Management. Financial? Ha? Financial? No, ano lang, BSc. Ano yun? BS Commerce. Commerce. Management. Tapos, ayun, matagal ako sa Litran eh. Pero naging basketball player tayo ng Litran. B-team, reserve sa varsity. Kagaya ni Cap Dondon eh, mahilig kami sa basketball. Mahilig kayo sa basketball? Mahilig ako sa player. Yun. Sa basketball, sa liga. Alam ko kanina natatawa ko, Cap. Tinignan ko silang dalawa. Parang baliktad yung naging interview na si Tita Chrissy na. Hindi na si Kags. Oo nga eh. Lahat talaga ng mga nauupuan kong show, kapag nag-guest ako, tinatanong ko, may time limit ba to? Kasi sobrang daldal ko. Ayun ang gusto namin. Yeah. Hindi alam ng mga kabarangay natin na nung tayo po ay kagawad, actually hindi pa yata ako kagawad, Kags Chino, no? Si Kags Chino noon, madalas na siyang tumutulong sa Barangay Don Bosco. Pag kami nasusunugan, magpapadala siya. Kasi manager siya ng McDonald's noong time na yon. So nagpapadala siya ng maraming mga McDonald's na... At saka minsan tumutulong ako sa kanya para makalibre ng McDonald's. Di ba, Kags? Yes. Noon pa. Super... At diretso naman ang pagtulong niya ngayon. Kaya
itong episode na to ay marami po kayo mga matututunan. Correct. Kaya lang, batiin muna natin si SK Mai. At wala si SK Mai ngayon. Mukhang nagpapahinga ulit dahil meron yatang karamdaman sa puso. Ano ngayon Over-fatigue siguro. Panahon ng budget ngayon eh. baka nagbabudget pa siya ngayon. Oo nga. Ayan mga kabarangay, alam ko naman na everyone is very curious pagdating po sa ating special guest ngayong araw na ito. Lalo na siya po ay nagsimula as, naging known as content creator at napakasikat sa buong Pilipinas. So, ang pinakauna nating tanong sa ating kagawad, Chino Liu, is that paano ka nag-umpisa as pagiging creative? Ang pagiging creative, yung hilig mo sa creation of vlogging, yung content creator. Doon muna tayo mag-start before tayo mag-jump into public service. I started my career 2017. So, I entered Litran 2014 eh. So, after kong gumraduate in 2017, I was looking for a job. Kasi ang gusto ko talaga, sabi ko, kung hindi ako maging news reporter, alam mo naman dati, ang mga, yung time ko yung mga millennials, ang goal talaga nila ay maging artista. Diba? Ngayon, ang goal na ng mga bata, maging vlogger eh. So sabi ko, kung hindi man ako maging artista, at least maka-work ko yung mga artista, diba? Mag-work ako off-cam, magsulat ako ng news, at least nandun ako sa industry. Kaso after 3 months, while I was looking for a job, gumawa ako ng video about yun sa Waze. And then, parang, paano kung ang boses ng Waze ay Filipino celebrity. So, ang dami mga nagko-comment na, eto, ganito yan pag si Chris, ganito yan pag si Mike Enriquez, pag si Boy Abunda. So, pag binasa ko, naririnig ko sa utak ko eh. Kaya ginawan ko ng video and then the rest is history. So, parang siya, nagiging outlet ko for, it's really passionate. Palagi ko sinasabi, pagka magko-content creation ka, dapat passion. Kasi kung hindi, mababurnout ka talaga eh. So, yun. That's how I started. Dapat natural lang dapat sa'yo. Kasi kusa na yun lalabas eh. Yes. And mas na-appreciate ng ating mga viewers kapag it looks like natural and ramdam nila na totoo. Yung sincerity din ng video. Lalo na, ang hirap kasi pagpipilitin mo lang. Correct. Tama ba yun? Yes. So, that's how I started. Pero sumikat ka, yun nga gusto kong tanongin eh. Sumikat siya, well-known siya as Chrissy Aquino. Tita Chrissy Aquino. Aquino? Yeah, Okay, so diba, ang dami kong ginaya. May Boy Abunda, Gas Abelgas, Mike Enriquez, Babalu, and then Chris. So, eventually, when they dubbed me as Pinoy Waze, yan yung Pinoy Waze. Si Chino yan. But, sabi ko, I need to think of a more sustainable for longevity character. Siguro sabi ko, ang may pwedeng ikwento as a nanay, as a asawa, as anak, as endorser, as, alam mo yon, si Chris is very, madaming pwedeng ikwento eh. So sabi ko, I'll stick with Chris. So sabi ko, ang name ko na ngayon, Chrissy. It was Willie. With William eh. Sabi niya, parang bitin ako sa Chrissy or Tita Chrissy eh. Ano pangalan mo? Chino po. Ano apelido mo? Liu. Kailangan natin isipan yan eh. Chrissy Aquino na lang. Sabi ko, okay lang po. Out of courtesy, sabi ko, okay lang. But, nawi-weirdohan ako noon. Bakit Aquino? How do I spell it? Yun pala, it sounds like Aquino kasi. Kaya, yun pa yung pangalan ko talaga. Chino. So sabi ko, in fairness, kaya I give credit talaga palagi. Ang galing talaga ni Willie Revilla, no? Yes. Isipin mo yun, ngayon lang namin narinig yung ganong story, Magaling siya sa TV. Why? Totoo nga. Magaling naman siya sa TV, sa pag-host. Yes. In his own special way, nakakatulong siya. At Yun saka, na lang. hindi Maganda ka,
Yeah, we all know Willie Revillame to be a very, very helpful individual, di ba? Alam naman natin yon. In fact, kaya naman natin pag-usapan dahil kandidato din siya ngayon. Pero siyempre, ibang topic na yun, di ba? Correct. Oo. Pero nag-transcend ka from content creation, nag-transcend ka rin sa movies. Yung Inconvenient Truth, yung... An Inconvenient Love. Bago yun. Iba pa yun. Algor pala yun. Parang yun na Feeling ko Inconvenient Love. si Kags Butch, inaano lang niya ako para maging attentive ako. Kaya nga Tama eh. ba yung mga research? Tama, Yes. tama. Oh, well, alam ko, Subukan Pero My ano Day. ko, My Day, tama alam ko naman yung My Day. research pero hindi ko maintindihan saan niya nakuha yung truth. Oo nga eh. Hindi, naisip ko si Al Gore, Inconvenient Truth. Oo. My Day, lumabas din siya. At saka sa Kuta. Puta. Yeah, kulang pa yan. Actually, ang first film ko is with Vice Ganda. So, Fantastica yun. Yun ang unang-unang film ko. Pero nag-cameo lang ako doon. Kamusta pagiging showbiz personality? Kasi noon as someone na naging sikat pre-pandemic, iba kasi nung pandemic eh. Pinapanood ka ng lahat, di ba? Walang ginagawa, di ba? Yes. So as someone na medyo 2017 pa lang, iba kasi talaga yung power na nasa TV eh. When I was starting my vlog, my content creation, limited yung nanonood sa akin eh, pag online. So sikat ako online, pero hindi ako kilala ng nagbabalot, ng tindera sa sari-sari store. Sino ng lang may tricycle FB, driver, ganun lang. kung sino lang may FB. But I found out and I learned nung nag-guest ako sa Itbulaga, sa Wawawin, nakikita ako sa KMJS. Sabi ko, iba yung mas lumawak yung network nung nanonood sa akin. Yung mga target market ko. At even siguro as old as mga 60, 70, they know me. Because sa TV. Yun. So, parang kaya gusto ko rin nung lumundag sa showbiz. And I want to try acting. Kaya ayan. Tapos pinalad naman after nakasama ko sila Donnie, saka si Bel Mariano. An Inconvenient Love na pinalitan mo. An Ng Truth. Inconvenient Part 2 yun, part 2. Yes. Yun. Gagawin nyo pa lang. Tapos may mga din, Kuta, it's a horror, it's a horror film. Tapos may bago rin akong palabas ngayon na horror din. Marami pa mga upcoming. Yung My Day, naging My Day, My Day, My Story, Our Story, tas ngayon Sashes and Hearts, mga online series na available on YouTube. Yan. Ngayon ang mga ginagawa ko. Ang namin, kasi dito rin sa GNN, lumalabas kami sa TV. Pero more on sa mga probinsya. Dito sa NCR, medyo mahina kami. Pero sa probinsya, pinapalabas kami sa TV. Pero malakas din ang YouTube channel natin, di ba? Sa online, okay din naman kami. Pero ikaw siguro makakapagsabi ng difference between the two. Kasi alam mo, pag online ka, online personality, or YouTube personality ka, nandun yung tao, madali kang hangaan, madaling magbigay ng comment, at madaling i-bash. Correct. Kagaya namin na napaka-sensitive, napagdaanan mo ba yun? Napagdaanan ko na yung iba't ibang bashing eh. But iba-iba rin siguro tayo ng way of handling it eh. Yeah. Actually, pag tinatanong ako, how do you manage your bashers? Sabi ko, I don't manage it. I ignore it. Kasi yung power of deadma, yan ang talaga, yung makakatulong sa'yo. But iba-iba nga tayo ng level ng courage eh. Ako kasi I can read it nang hindi ako nasasaktan. Okay. Oo, so kahit i-ad hominem ako na taba naman niya, hindi naman nakakatawa yan. Oo, bako-bako naman mukha niya, yung ganon. Or, yung either dadaanin nila sa political views, diba? Siguro, na yan, laos na yan, kaya na nagpolitika, mga ganon. Kahit ano iba to sa akin, sabi ko, okay lang ako. Because di talaga ako nasasaktan. Pero, Cap, no, tsaka Kags, ang galing ni... Alam mo, believe ako kasi yung courage niya dahil para pumunta ka sa mundo ng showbiz and then lulukso ka sa mundo ng politika, di ba?
talagang hindi lang bashers ang makakatagpo mo dyan eh. Sari-saring mga tao. Correct. Di ba? Yung paglukso mo sa politika, hindi na siguro ganun kahirap sa'yo or hindi ka na kinabahan, hindi ka na inano ng mga parents mo, mga kaibigan mo, mas matindi sa showbiz yan, magulo dyan. Well, actually, ako na, wala sila kasing, no one from my family comes from politics. But it was really, siguro, I would say my mom and yung activeness ko sa church noon, which made me push through with public service. Kasi dati, nakita ko nanay ko sobrang active sa simbahan. Nag-CWL, nag-lector, nag-El Shaddai, nag-Prison Ministry. Sabi ko, ano bang goal mo? Maging parish priest? Sabi ko, kulang, may dalawa, nalungkot lang siya. May dalawa siyang org sa simbahan na hindi siya tinanggap. Which is yung Knights of Columbus at saka lay minister. So, sabi ko, sobrang active ng nanay ko. So ako din, nag-active din ako. Nag-altar server ako. Nag-catechismo ako. Yung gano'n. As in, hindi mo makakalain. Nag-altar server ako, di ba? Nagulat ako, napalingon ako sa kanya eh. Nag-altar server ka. Yes, nag-commission ng youth ako. Nag-Youth for Christ ako. So, yun okay pa yun eh. Pero yung altar server, napatingin talaga ako. Bakit? Ako din naman, Knights ako eh. Kowa yan, di ba? Kowa, Knights Better of the yun, Altar. Kowa. Alam mo naman kami. Ganyan kami mga taga-showbiz. Nagdadaan kami dyan. So, yun yung reason why I entered politics. Sabi ng nanay ko, ikaw up to you hindi kita susuportahan dyan. Hindi naman sa hindi susuportahan. Wala lang siya daw ilalabas na pera. Hindi ko daw siya maasahan sa campaign. Even my 2 sisters. And yung mga, kaibigan ko naman na malalapit sa akin, nakakatuwa, sabi nila, Chino, okay kami dyan, supportahan kita dyan. Pero, pag yan, pag ikaw nakita namin na may ginawa kang katarantaduhan dyan, kami ang unang mangbabash sa'yo. So, I see that as a good friend kasi pag nangurakot ka dyan, ikaw talagang ipopost ka namin, ibabash ka namin. Pero naman ako honestly kasi I've known Kags Chino for quite some time now. Ang pagkakakilala ko sa kanya is he's very straightforward. So, hindi na kailangan ng marami pang palabok. Tutumbukin niya na talaga kung anong gusto niya sabihin. Pag gusto ka. Pag may ayaw sa'yo, sasabihin rin niya. And I think yun yung mga gusto ko na maging public servant eh. Yung hindi na natin dapat tayo natatakot, yung pakiramdam na dapat maglalaro ka, magpe-play safe ka, para kahit papano. Alam mo yun? Kasi pag sa grounds, alam mo nyo yun. Pag sa barangay, lalo higit sa lahat. Lalo na time of politics ngayon. Correct. Diba? So lahat ngayon may kulay. Pero knowing him and meeting him, narinig ko sa kanya talaga yung honest version of being a public servant. And I admire you for that. Thank you so much. Well, yan naman ang rason din kung bakit. Alam mo, I make it a point na yung sarili kong barangay, hindi ako nag-iimbita talaga ng mga politiko kasi ayaw natin politika. Pero there are exceptions like yung mga taong before they came into politics na made na sila, meron silang pangalan, and yet kahit na sabihin na nating simpleng posisyon na kagawad, binigay niya ang sarili niya. So, doon sa aming barangay, si Kags Chino Liu, binigay niya ang sarili niya from Knights of the Altar, nung bata pa siya, hanggang sa nagtrabaho siya sa McDonald's, naging manager po siya doon, tumutulong, and then naging sikat na vlogger, and then nag-showbiz, and then ngayon, kagawad. Sabay tayo. Kagawad ka, SK Kagawad ako. Yes, sabay tayo. 2018. Tapos it was originally until 2021, but the pandemic happened. Na-extend ng 2 more years. 2023. With all humility, ako lang ang SK Kagawad na tumalon as Kagawad, na nanalo. In District 2. Kasi alam ko may isa pa in District 1 eh. So, yun. Tuloy-tuloy lang ako. History yun. Parang ikaw naman sa inyo. Actually, same siya ng history ni Kagawad Cheryl Ortonio. Cheryl Ortonio. Because Cheryl also came as SK Kagawad and then jumped into Barangay Kagawad ng Barangay BF Homes.
Number one. Number one, Number Kagawad. one, Yes. Kagawad. Kap, baka may gusto kang itanong sa atin kung Si Kap, bisita Oh my ngayon. God, nandito ka pala, Kap! Oo nga eh. Hindi Kaya, namamangha lang ako sa usapan nyo kasi mas Si Kap Child Star to noon Kags Chino. Anyways, doon ako sa larangan ng public service sa pagiging kagawad mo. So ano na mga pinagkakaabala mo as kagawad? As kagawad, mapalad po tayo na onti lang yung committees ko, 4. Committee on Health, Committee on hindi pala ako Education. Committee on Health, Committee on Tourism, Committee on Environment and Sanitation, and Committee on, we do have UBAS. I would like to say Religious Affairs, para medyo, social. Pero ang UBAS means ugnayan ng barangay at simbahan. So, kaya siya Religious Affairs. Wow. Dahil mong committee Alam mo nung kagawad ako? Ilan? Ako lang walang committee. Oh my God. Pero alam mo na yung bakit. Pero bago tayo pumasok dyan, konting pagbati muna. At marami tayong mga importanteng mga nagsusubaybay at ating mga sinusuportahan. Kay ABC President Joey Pantaleon, Kapitan Cesar Hiso ng Barangay Magsalisi, at sa lahat ng mga kapitan at mga kagawad dyan sa Jaén, Nueva Ecija, pati na din kay Konsehal Norman Velarde, ang tunay na kasangga ng bayan ng Jaén. Kamusta po kayong lahat at maraming salamat. Okay, dagdag ko lang bago tayo mag-extra. Binabati po natin ang napakaganda at napakagaling po na Lupon Head ng Barangay BF Homes. Walang iba po yan kundi si Miss Nerissa Twinkle Andolong Puno. Ay, best friend natin yan, si Twinkle. Hi, Twinkle. Kags, may gusto kang batiin? Batiin natin ng mga opisyal ng Barangay Don Bosco. Yes, ang mga taga-Barangay Don Bosco sa pamumuno po ni Kapitan Kuya Mar Jimenez at sa lahat po ng aming mga kapwa kagawad dyan sa Barangay Don Bosco, my constituents. Basta may mga SK din natin, hello po sa inyo dyan. At saka sa lahat ng mga taga-Barangay Don Bosco na andito po sa barangay At sa tayo. mga fans ko, hello. Yeah. At saka sa mga followers mo, sabihin mo naman, follow din dito. Actually, sa lahat po ng mga Chrissy, I call my fans Chrissy people eh. Okay. Sa lahat ng mga Chrissy people, mga kapaa, sa Team Payaman, please don't forget to follow po sa Barangay Tayo. Hindi siya hindi lang siya informative and educational, entertaining din pala dito. Kasi may entertainer kami. Hindi kasi ganda ng mga set nyo, research. Maraming salamat. Alam nyo, dapat every month meron tayo mga guests na para light lang yung show natin. At hindi na natin pinag-uusapan yung mga term setting na yan na nakakasira ng ulo. Ang gine-guest nyo ba dito, kagawad? Yes, kagawad ng Kapitan. Even ng mga barangay employees na nag-e-extend their work. Madaming mga din yung nasa showbiz din na nag-jump into politics. Nabati ko kagawad Cholo. Cholo Barreto, Cholo Barreto. In District 1, we have, of course, the ever-famous Alma Moreno. Alma Moreno. Diba? Madami din. Si Tita Nes, matagal na naming iniimbita. Siguro wala pa lang siyang time. Siguro pag kayo mag-imbita, darating sa Tita Nes. Ikaw na bahala, doon. Ikaw Hindi pa. ako. May babatiin po ba kayo ka? Batiin ko lang yung aming BOC head, si Attorney Cheche Pablo Santos. Ang ganda nung ginawa niya para sa mga tanod kahapon. Siyempre katulong ang Mayora Menchi Abalos saka si Mayor Ben Abalos. May health and wellness ang mga tanod sa buong Mandaluyong. Nagpunta sila doon, may games, may family day para sa mga tanod. So, yan po ang isa sa mga ginagawa ng City of Mandaluyong para sa mga tanod. Yun. Okay, maraming salamat. More on Kagawad Sinalu sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.